Oh. Ito, malaki-laki ito. 1.4 million plus surrendered for rehabilitation. Ito yung mga drug addict na isalba rin ni Tatay Digong itong mahigit 1.4 million na mga drug addict. Pinatay ba ni Tatay Digong itong 1.4 million na mga addict? Kasi sinasabi nyo sa inyong mga narrative, sa inyong mga propaganda, mga addict yan eh. Gumagamit lang yan ng droga, hindi naman sila dapat na pinatay extrajudiciary. Pero dito 1.4 million ang iniligtas ni Tatay Digong na mga addict at na-rehabilitate sila. Nagtayo ng maraming rehabilitation center ang mga iba't ibang mga probinsya para matulungan itong mga biktima ng illegal na droga. Kasi sa atin nga, itong mga addict ay biktima sila ng mga drug pushers, mga drug dealers, mga drug lords. Hindi sila kriminal. Kaya si Tatay Digong, nirehabilitate niya ito noong panahon niya. Up to 2019 lang yan. Meron pa tayong up to 2022. Wala na po akong records noon. Nakuha ko lamang po ito up to 2019. No? So, ano naman ang naging epekto nito, ang kampanya ng illegal drugs? Sa record ng pulis, iyan, sabi nila, 30% decrease in crime. 30% decrease in crime. Bumaba rin ang kriminalidad ng pagnanakaw, ng pangre-rape, ng kung ano-ano pa, ng mga violence against women, pag-aaway ng mag-asawa, kasi nga kung drug user or addict yung asawa, babae man o lalaki yan, mag-aaway talaga. No? Magsasapukan sila sa mukha. Maya meron ng may black eye. Di mo na alam kung sino sa kanila, kung yung lalaki o yung babae ang gumagamit. Pero malamang, pag nasobrahan nila yung gamit nila, pag nag-away yan, ay siguradong may masasaktan.